Isang mag-asawa ang napilitang tumira sa isang kubo na hindi nila alam ay tirahan pala ng mga nilalang ng dilim hanggang sa ang kanilang anak na inaasahan ay naging simula ng isang bangungot na hindi na nila matatakasan. Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan at sabi-sabi ng matatanda. Layunin lamang nito ay magbigay aliw at kilabot sa ating mga tagapakinig. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Sa malalim na dilim ng gabi, may mga kwento tayong naririnig na kahit anong pilit mong iwaksi sa isip ay bumabalik at bumabalik. Mga kwentong nag-iiwan ng tanong, totoo nga kaya ang mga nilalang na nagtatago sa lilim? Kung minsan, natatakpan ito ng halakhak sa mga umpukan, ngunit kapag nag-iisa ka na, kapag ang hangin ay biglang lumamig at may maririnig kang kaluskos mula sa kawalan, bigla mong iisipin. Baka nga may mga bagay na hindi natin nakikita pero tahimik lang na nagmamasid. Sa baryo na malayo sa kabihasnan, may isang kubo na matagal nang iniwasan ng mga tao. Luma na ito, halos gumuho na ang bubong at dingding, ngunit nanatili itong nakatayo, tila ba may puwersang pumipigil para tuluyang bumagsak. Ayon sa mga matatanda, doon naninirahan ang mga nilalang na hindi dapat nakikita ng tao. May mga nagsasabing naririnig daw nila ang kakaibang hagik-hik sa gabi, minsan naman ay mga yabag na mabibigat, at may pagkakataong parang may matang nagbabantay mula sa dilim ng kagubatan. Hindi pa man sila lumalapit ay nararamdaman na nilang may malamig na presensya roon. Isang gabi, dumating sa baryo ang mag-asawang si Thomas at Elvira. Baguhan sila roon, naghahanap ng mapupuntahan dahil wala na silang sariling tahanan, matapos masunog ang kanilang inuupahang bahay sa bayan. Wala silang ibang masulingan at wala ring sapat na pera para makahanap ng bago. Sa gitna ng kanilang kawalan, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Malamlam ang mga mata nito at tila may bigat ang bawat salita nang sabihin niya, "Kung gusto niyo ng matutuluyan, may kubo roon sa may kakahuyan. Wala nang nakatira roon pero pwede niyo ng pansamantala't terhan." Nag-alinlangan sila, ngunit dala ng pagod at pangangailangan, tinanggap nila ang alok. Habang papalapit sila sa kubo, napansin agad ni Elvira ang kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Wala man lang ihip ng hangin, pero parang may malamig na hininga na dumadampi sa kanilang batok. Si Thomas naman ay pilit na pinapalakas ang loob ng kanyang asawa, sinasabing baka guni-guni lamang ito, dala ng kanilang pagod at gutom. Ngunit sa ilalim ng maputing liwanag ng buwan, nang tumapat na sila sa harap ng kubo, sabay silang natigilan. Ang kubo ay tila nakamasid sa kanila. Ang mga bintanang walang tabing ay parang matang nakatitig, at ang bukas na pinto ay parang bibig na handang lumamon. May amoy na hindi maipaliwanag, halong panis na dugo at nabubulok na kahoy. Sinubukan nilang huwag intindihin at pinilit na lamang nilang pumasok. Sa kanilang pag-apak sa sahig, umuugong ang bawat yapak, tila ba may sumasabay na tunog mula sa ilalim. Pagpasok nila, naroon pa ang ilang lumang gamit, sirang upuan, mga basag na pinggan, at mga damit na tila iniwan na lang bigla. Si Elvira ay nakaramdam ng biglang pagkahilo, parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Ngunit nang lumingon siya, wala naman siyang nakita. Pinilit niyang umiti sa asawa para hindi ito mabahala, ngunit alam niyang may kakaibang presensyang bumabalot sa kanila. Habang inaayos nila ang kaunting gamit na dala, bigla nilang narinig ang mahinang kaluskos mula sa labas ng kubo. Una ay marahan lang, parang mga yapak ng hayop. Ngunit hindi nagtagal, naging mabigat ito, para bang may malaking nilalang na paikot-ikot sa kanilang paligid. Napatigil si Thomas, hawak ang braso ng asawa, pinapakinggan ang bawat tunog. At nang biglang tumigil ang lahat, sabay silang huminga ng malalim. Ngunit sa mismong sandaling iyon, mula sa sulok ng kubo, may marinig silang mahinang boses, hindi nila maintindihan, parang bulong, parang panalangin o sumpa. Nagkatitigan sila, parehong hindi makapagsalita. Hanggang sa biglang nagsara ng malakas ang pinto sa kanilang likuran, kahit wala namang hangin. Napaatras si Elvira, nanginginig, at mahigpit na kumapit kay Thomas. Ang lalaking pilit na nagtatapang-tapangan ay ramdam ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Wala silang ibang matatakbuhan at wala rin silang ibang mapupuntahan. Dito nagsisimula ang kanilang bangungot. Sino o ano ang nagmamay-ari ng kubo? At bakit sila ang napiling tumira rito?
Ang mga sagot ay nakatago sa dilim, naghihintay lamang na mabunyag sa mga susunod na gabi. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi sila nag-iisa sa kubo. At kung anuman ang nilalang na iyon, matagal na silang hinihintay. Habang mahigpit ang pagkakasara ng pinto, sabay na napalingon sina Tomas at Elvira. Ang tunog ng kalawangin nitong bisagra ay umalingaw sa buong kubo, tila ba may nagsasara ng isang kabaong. Walang hangin, walang kahit anong puwersa na makapagsasara nito ng ganoon kalakas, ngunit nangyari pa rin. Si Elvira ay napasigaw ng mahina, agad na tinakpan ni Tomas ang bibig ng asawa. Huwag kang maingay, bulong niya, kahit siya mismo ay nanginginig ang tinig. Ang katahimikan ng paligid ay lalong nakabibingi at bawat tibok ng kanilang dibdib ay tila naririnig sa sahig na luma. Lumapit sila sa bintana upang silipin kung may tao sa labas. Ngunit sa halip na kadiliman lamang ang makita, parang may mga aninong dumudungaw mula sa kakahuyan. Hindi malinaw kung tao o hayop, ngunit sigurado silang gumagalaw ang mga ito. Minsan ay lumalapit, minsan ay naglalaho. Ang mga aninong iyon ay tila sumusubok lang, pinaglalaruan ang kanilang isipan. Napaatras si Elvira at muntik nang matisod sa basag na pinggan na nakakalat sa sahig. Hindi tayo dapat nandito, nanginginig niyang wika, halos pabulong. Ngunit wala silang mapupuntahan, at iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Ang kubo lamang ang nag-iisang bubong na matutuluyan nila ngayong gabi. Pinilit ni Tomas na palakasin ang loob ng asawa, ngunit sa totoo lang, mas takot pa siya kaysa rito. Habang nakaupo sila sa gilid, biglang narinig nila ang kaluskos mula sa kisam. Parang may gumagapang sa ibabaw ng kanilang ulo. Minsan ay mabigat, minsan ay magaan, tila maraming paa na sabay-sabay na umaalulong sa kahoy. Minsan ay parang may humihila ng mga bubong na kawayan, ngunit hindi tuluyang natatanggal. Nakatingala sila, hinahabol ang mga tunog ng kanilang pandinig, ngunit walang anuman ang makikita sa pagitan ng mga siwang. Si Elvira ay biglang nagtanong, Tomas, bakit parang may mga mata sa sulok na iyon? Itinuro niya ang madilim na bahagi ng kubo, sa mismong kanto kung saan may nakasabit na sirang lampara. Nang lingunin ni Tomas, wala siyang makita kundi dilim. Ngunit nang igalaw niya ang kanyang tingin, sandaling kumislap ang parang pulang liwanag, mabilis ding naglaho. Para bang may matang nagkukubli sa kanila, nagmamasid, at naghihintay ng tamang sandali. Upang mawala ang tensyon, sinubukan ni Tomas na ayusin ang kanilang banig at piliting makatulog kahit kaunti. Ngunit bago pa man sila makahiga, may narinig silang mabigat na pagkatok mula sa ilalim ng sahig. Una ay 3 sunod-sunod na hampas. Huminto. Pagkaraan ng ilang segundo, 4 na sunod-sunod na malalakas na tunog naman ang sumunod. Hindi ito tunog ng daga, hindi rin maaaring tao, sapagkat imposibleng may tao sa ilalim ng kubo na nakapatong sa matataas na tukod. Si Elvira ay napaiyak, hawak-hawak ang braso ng kanyang asawa, nanginginig at walang masabi. Pinilit siyang yakapin ni Tomas, ngunit sa kanyang isipan, bumabalik ang sinabi ng matandang nag-alok sa kanila ng kubo. Pwede niyo nang tirhan, wika nito noon, ngunit bakit kaya malungkot at mabigat ang tono ng kanyang tinig? Bakit parang alam niyang may mangyayaring hindi ka nais-nais? Kinabukasan, hindi sila agad lumabas ng kubo. Takot na takot silang silipin ang paligid. Ngunit habang sumisilip si Tomas sa siwang ng pinto, napansin niya ang kakaibang marka sa lupa. Parang hugis paa ng tao, ngunit mahahaba at matutulis ang mga daliri. Ang bakas ay paikot-ikot lang sa paligid ng kubo, para bang may nilalang na umiikot sa kanila buong gabi. Mas lalo silang kinilabutan nang makita nilang ang ilan sa mga yapak ay papunta mismo sa mismong hagdan ng kanilang kubo, ngunit walang bakas palabas. Sa mga sumunod na araw, hindi pa rin sila nakaligtas sa kababalaghan. Bawat gabi ay may mga bulong silang naririnig mula sa labas. Kung minsan ay parang isang matandang babae na nagdarasal ng kakaibang orasyon, minsan naman ay parang tinig ng bata na humihingi ng tulong. Ngunit kapag sinubukan nilang lumapit o silipin, agad itong nawawala na para bang hangin lamang ang kanilang nakakausap. Minsan, habang nag-iigib si Tomas sa balon na malapit sa kakahuyan, may nakita siyang isang lumang piraso ng damit na tila nabahira ng dugo. Ang tela ay manipis, parang sa isang babae, at nakapulupot ito sa isang sanga.
Hindi niya alam kung paano ito napunta roon, ngunit nang ipakita niya kay Elvira, lalo lamang itong nag-alala. May mga taong nawala dito noon, Tomas. Narinig ko sa tindahan sa baryo, may mga kasambahay daw na hindi na nakabalik matapos patirahin dito, bulong niya. Hindi na napigilan ni Elvira ang kanyang kaba. Ang mga mata niya ay laging nakabantay sa bintana, para bang anumang oras ay maililitaw na hindi nila kayang ipaliwanag. Ngunit ang pinakakinatatakutan niya ay ang mga oras ng gabi, kung kailan ang katahimikan ay napapalitan ng mga yabag, bulong, at pagkatok na tila galing sa ilalim ng kanilang banig. At sa huling gabi bago matapos ang linggong iyon, nang magising si Elvira sa biglaang lamig, tumingin siya sa gilid at napansing wala si Tomas. Hinanap niya ito sa paligid ng kubo, ngunit wala. Hanggang sa may sulok, nakita niyang nakatayo ito, nakatalikod, at tila may kausap na hindi niya nakikita. Nang marinig niya ang boses ng asawa, paulit-ulit nitong binibigkas ang mga salitang hindi niya maintindihan, para bang inuusal ang isang matandang orasyon. Hindi siya kumikilos, hindi rin siya lumilingon, parang wala na siya sa kanyang sarili. Bago pa siya makalapit, biglang huminto si Tomas. Dahan-dahan itong lumingon, at sa mga mata nito, hindi na siya ang Tomas na kanyang kilala. Sa halip, may ibang ningning, malamig at puno ng dilim. Sa mga sumunod na sandali, hindi na alam ni Elvira kung paano niya lalapitan ang asawa. Nakapako siya sa kinatatayuan, nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa malamig na anyo ni Tomas. Ang lalaking dati puno ng tapang at lambing ay tila nagbago. Ang kanyang tinig, na kanina inagbubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan, ay nanatili pa ring umuugong sa kanyang isipan kahit tumigil na ito. Parang may naiwan na baka sa hangin, mabigat, malagkit at puno ng kilabot. Nang tuluyang lumapit si Tomas, may kakaiba sa kanyang tingin. Ang mga mata niya ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng dingding. Anong ginagawa mo, Tomas? Halos pasigaw na tanong ni Elvira. Kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lang ito ng malamig, isang ngiting hindi niya kailanman nakita mula rito. Lumapit pa ito ng dahan-dahan, at sa bawat hakbang nito ay tila umuugong ang sahig, parang may mabigat na puwersang kasabay. Hindi na nakatiis si Elvira at mabilis siyang umatras hanggang maramdaman ang pader sa kanyang likuran. Ngunit sa mismong sandaling akala niya ididikit na sa kanya ang asawa, bigla itong huminto at pumikit, para bang biglang nagising mula sa isang bangungot. Elvira, garalgal na sambit ni Tomas, parang walang kamuwang-muwang sa nangyari. Napahagulhol si Elvira, sabay itinulak siya palayo. Kanina pa kita nakikita, Tomas. Ano bang nangyayari sa iyo? Ngunit hindi rin ito makasagot at halatang nalilito rin sa kanyang sarili. Para bang may mga puwang ang kanyang alaala, na hindi niya alam kung anong ginagawa niya kanina. Ngunit bago pa nila mapag-usapan, muling umalingaw ang mabibigat na yabag mula sa labas ng kubo. Sa pagkakataong ito, hindi na paikot-ikot lamang, kundi diretsong papalapit. Mabigat, mabagal at nakabibingi sa katahimikan ng gabi. Humawak si Thomas sa kamay ng kanyang asawa, parehong nanginginig, habang sabay silang nakikiramdam. Hanggang sa biglang may kumalabog na napakalakas sa pinto, halos mabuwal ito sa tindi ng hampas. Napasigaw si Elvira, habang si Tomas naman ay buong lakas na itinulak ang kahoy upang hindi bumigay. Ngunit kasabay nito, may maririnig silang mga bulong mula sa paligid ng kubo, maraming boses, iba-iba, sabay-sabay, parang koro ng mga nilalang na umaawit ng nakapangingilabot na awit. Hindi sila tao, bulong ni Elvira habang hawak ang kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay sasabog ang kaba. Pinilit nilang manatili sa loob, ngunit sa bawat sandaling lumilipas, lalong bumibigat ang presensya sa paligid. Ang lampara sa sulok ay biglang namatay, at ang tanging liwanag na lamang ay ang pilit na sumisilip na buwan. Doon nila naramdaman na hindi lang iisang nilalang ang nasa labas, kundi marami. Kinabukasan, nagpumilit si Tomas na puntahan ang baryo upang humingi ng tulong. Ngunit walang sinuman ang gustong sumama o makinig. Ang mga tao ay tila nananahimik, umiwas ng tingin, at parang takot na banggitin ang tungkol sa kubo. May isang matandang babae ang lumapit ng palihim at mahinang bulong ang sinabi, hindi basta kubo ang tinitirhan ninyo. Bahay iyon ng mga nilalang na kumukuha ng buhay.
Hindi sila laging lumilitaw, ngunit kapag natipuhan ka, hindi ka na nila titigilan. Bago pa siya makapagtanong, mabilis na umalis ang matanda, iniwan siyang lalong nalito at natatakot. Pagbalik niya kay Elvira, nakita niyang tulala ito sa isang sulok, mahigpit na nakapikit, paulit-ulit na binubulong. Huwag mo kaming kunin, huwag mo kaming kunin, nang lapitan niya, bigla itong nagising at niyakap siya ng mahigpit. Naroon sila kanina, Thomas. Nasa loob sila, naglakad dito mismo. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat araw na lumilipas ay mas lalong nagiging bangungot at ang kanilang katinuan ay unti-unting naupos. Ngunit may mas mabigat pang pasanin na dumating. Natuklasan ni Thomas na buntis si Elvira. Hindi nila alam kung paano sasabay ang kanilang kalagayan sa gitna ng nakapangingilabot na kapaligiran. Mas lalo itong nagpabigat sa kanilang sitwasyon, hindi lamang ang sarili nila ang dapat nilang iligtas, kundi pati na rin ang buhay ng kanilang magiging anak. At kung totoo nga ang sabi-sabi, na ang mga nilalang na ito ay kumukuha ng dugo't laman ng tao, sino pa ang mas magiging biktima kundi ang isang walang kamuwang-muwang na sanggol? Simula noon, ang bawat bulong, bawat yabag, at bawat pag-uga ng dingding ay mas lalong nagiging nakapangingilabot para kay Elvira. Pakiramdam niya ay siya mismo ang tinitingnan, siya ang sinusundan, at siya ang hinihintay. Sa mga gabi, madalas siyang magising sa pakiramdam na may malamig na kamay na nakadantay sa kanyang tiyan. Ngunit sa tuwing didilat siya, wala namang makikita kundi dilim at ang mapanuring mga mata ni Thomas na laging nagbabantay. Ngunit isang gabi, habang nakahiga sila, muling narinig nila ang mga bulong. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, parang nasa loob na mismo ng kubo. At ang mga salitang kanilang narinig ay nagpatayo ng balahibo nila. Ang bata sa amin ang bata, ang gabi ay tila walang katapusan para kina Tomas at Elvira. Ang bawat oras ay mas mabigat, bawat minuto'y po ng takot na parang kumakain sa kanilang katinuan. Nakatayo sila sa loob ng kubo, magkahawak kamay, habang ang mga bulong mula sa labas ay unti-unting nagiging mas malinaw. Hindi na ito basta pabulong lamang, para bang may mga tinig na nag-uusap, nagtatawanan, at minsan ay sabay-sabay na umaawit ng nakapangingilabot na himig. Sa bawat pag-ikot ng mga boses, pakiramdam nila ay mas lalo itong lumalapit, dumidikit sa kanilang mga tenga, kahit walang nakikita. Hindi tayo makakaalis dito, bulong ni Elvira, nanginginig ang katawan habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ayaw nilang paalisin tayo. Pinilit ni Thomas na huwag maniwala, ngunit ang kanyang dibdib ay punang kaba. Naalala niya ang mga yapak na nakikita niya sa paligid ng kubo tuwing umaga. Ngayon, tila ba ang mga may-ari ng yapak na iyon ay wala na sa labas lang, nasa mismong paligid na nila. Bigla na lamang may kaluskos mula sa bubong. Hindi na ito basta parang hayop na gumagapang, kundi mabibigat na yapak na tila ba may naglalakad sa ibabaw ng kanilang ulo. Ang mga yapak ay naguunahan, tumatakbo, at minsan ay parang tumatalon mula sa isang dulo patungo sa kabila. Ang sahig ay umiinit, parang may kasama silang iba sa loob. Niyakap ni Tomas ng mahigpit ang asawa, ngunit lalo lamang lumakas ang kaba ni Elvira nang maramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Para bang may humihinga mismo sa likuran niya. Nang lingunin niya ito, wala naman siyang nakita kundi ang madilim na pader. Hindi nagtagal, may pumintig na malakas mula sa ilalim ng kanilang banig. Parang may kamay na umaabot, sinusubukang makalusot mula sa sahig. Muli, 3 malalakas na hampas ang sumunod, ngunit ngayon, hindi lang mula sa ilalim, kundi pati na rin mula sa dingding. Parang napapalibutan sila, walang puwang naligtas. Napasigaw si Elvira, habang pinilit ni Tomas na itulak ang isang lumang aparador upang harangan ang pinto. Ngunit sa mismong oras na iyon, ang mga bintana ay nagsimulang manginig. Ang mga siwang ng kahoy ay tila pinupuwersang buksan mula sa labas, at mula roon, makikita ang pulang kislap ng mga mata. Hindi sila titigil, mahina ngunit puno ng takot na wika ni Elvira. Ang kanyang tiyan ay tila kumikirot, para bang nararamdaman din ng kanilang dinadala ang presensya ng mga nilalang sa paligid. Muli siyang napaiyak, nanginginig ang kanyang mga kamay habang yakap ang kanyang asawa. Si Thomas naman ay halos mawala ng lakas, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Kaya nating lumaban, bulong niya, kahit sa kanyang isipan ay wala siyang malinaw na plano.
Sa kalagitnaan ng kanilang pangamba, may narinig silang mahaba at matinis na iyak mula sa kagubatan. Hindi ito iyak ng bata, hindi rin tao, ngunit nakapangingilabot na parang halong panaghoy at alulong ng hayop. Ang tunog ay nagpauga sa buong kubo, at kasabay nito, ang mga bulong mula sa labas ay naging mas marahas, para bang umaawit ng isang dasal na hindi nila kayang intindihin. Sa bawat pagbigkas ng mga salitang iyon, ramdam nilang unti-unting kumakapal ang dilim sa paligid, para bang pinupuno ang mismong hangin na kanilang nilalanghap. Nang mga oras na iyon, hindi na nila alam kung gising pa ba sila o tuluyan ng sinasakop ng isang bangungot. Ang mga anino sa sulok ng kubo ay nagkakaroon ng hugis. Minsan ay parang mga kamay na umaabot, minsan ay mga mata na nakatitig, at kung minsan ay parang mga katawan na nakatayo lamang, hindi gumagalaw ngunit naroroon, nagmamasid. Si Elvira ay halos mawalan ng ulirat, ngunit pinipilit niyang manatiling gising. Tomas, baka hindi tayo makatakas, bulong niya, ang mga matay puno ng luha at takot. Habang sinusubukan nilang tiisin ang magdamag, isang bagong tunog ang kanilang narinig, huni ng mga kuliglig na biglang tumigil, kasunod ng katahimikan na nakabibingi. At sa katahimikan na iyon, isang mabigat na hakbang ang dumating, diretsong papunta sa kanilang kubo. Hindi ito parang maraming nilalang gaya ng kanina, kundi isang mabigat at malakas na presensya. Ang bawat yapak ay nag-uga sa lupa, at nang tumigil ito sa mismong labas ng pinto, parehong napahigpit ang kapit nila sa isa't isa. Tahimik ang lahat. Wala nang bulong, wala nang galaw. Ngunit mula sa siwang ng pinto, may dahan-dahang lumusot na aninong itim na parang usok, gumagapang papasok sa loob. Dumaloy ito sa sahig, paakyat sa dingding, at umikot sa kanilang paligid. Nang maramdaman ni Elvira ang malamig na haplos nito sa kanyang binti, napasigaw siya at halos mawalan ng malay. Ngunit wala silang magawa kundi hintayin ang susunod na mangyayari. At sa mismong sandaling iyon, sabay nilang narinig ang iisang boses, malakas at malinaw, nagmumula sa lahat ng sulok ng kubo. Hindi na kayo makakatakas, nagkakandaugaga na sina Tomas at Elvira sa loob ng kubo, halos mawalan na sila ng pag-asa. Ang mga bulong ay hindi na humihinto, ang mga mata sa siwang ng dingding ay parang mas dumarami, at ang mga usok na anino ay tuloy-tuloy na gumagapang sa sahig. Ngunit sa lahat ng iyon, may isang bagay na mas lalo pang nagpatindig ng balahibo ni Elvira, ang biglaang pagtigil ng lahat. Ang mga bulong, ang yabag, ang pag-uga ng dingding, lahat ay sabay-sabay na natigil. Ang katahimikan ay sobrang bigat, parang mismong hangin ay tumigil sa paggalaw. Unti-unting naglakad si Tomas papalapit sa pinto, hawak ang isang matigas na kahoy bilang sandata. Si Elvira naman ay nanatili sa sulok, mahigpit na hawak ang kanyang tiyan, nananalangin na sana ay matapos na ang bangungot. Nang bigla niyang napansin na may kakaibang liwanag mula sa sahig. Sa pagitan ng mga siwang ng kahoy, may mapulang ilaw na kumikislap, parang apoy na nagmumula sa ilalim ng lupa. Napasigaw siya, Tomas. Tumingin ka sa sahig. Nang silipin ni Tomas, halos matumba siya sa nakita. Hindi pala ordinaryong lupa ang nasa ilalim ng kubo. Para itong isang hukay na malalim, at mula roon ay may naglalagablab na mga mata, parang libo-libong nilalang ang nakatingala sa kanila. Ang mga mata ay kumikislap, nagliliwanag sa pula, sabay-sabay na nakatitig sa kanila na para bang mga gutom na hayop na sabik sa laman. Hindi ito bahay, bulong ni Tomas, halos hindi makapaniwala. Ito ay isang bitag na patingin siya kay Elvira, at doon siya lalo pang nayanig. Ang asawa niya ay nakatingin sa kawalan, at sa kanyang tiyan ay may kakaibang paggalaw, hindi tulad ng normal na sipa ng isang sanggol. Ang galaw ay masyadong malakas, masyadong matalim, para bang may bagay na gustong makalabas sa loob ng mas maaga kaysa nararapat. Napaiyak si Elvira, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Tomas, hindi ko na kaya, kasabay nito, ang pinto ng kubo ay bumukas ng dahan-dahan, kahit walang humahawak dito. Sa labas, walang nilalang na makita. Tanging ang malamig na hangin at ang malagim na katahimikan ang bumati sa kanila. Ngunit sa lupa, may bakas na mga paa, mahahaba, matutulis at dumidiretso papasok. Isa-isa, may naririnig silang hakbang sa loob, ngunit walang nakikitang tao. Ang mga yapak ay papalapit kay Elvira. Nang subukan siyang lapitan ni Tomas, bigla siyang napatigil.
Ang asawa niya ay tila ibang tao na. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, at mula sa kanyang bibig ay mailumalabas na mahina, ngunit nakapangingilabot na bulong, kapareho ng mga salitang naririnig nila mula sa labas ng kubo gabi-gabi. Sa amin ang bata, ang tinig na iyon ay hindi kay Elvira, kundi parang mula sa iba, isang boses na ginamit ang kanyang katawan bilang sisidlan. Halos mabaliw si Thomas sa nakita. Elvira! Labanan mo sila, sigaw niya, nanginginig ang boses. Ngunit lalo lamang lumakas ang paggalaw ng sanggol sa tiyan nito, para bang tumutugon sa mga tinig na bumabalot sa paligid. At mula sa kisame, may bumagsak na dugo, hindi galing sa hayop, kundi parang mula sa mismong kahoy na nagiging buhay. Ang bawat patak ay bumubuo ng mga hugis sa sahig, hugis na tila mga orasyon o sinaunang palatandaan. At habang nabubuo ang mga marka, mas lalong lumalakas ang mga tinig, mas nagiging matindi ang presensya. Hindi na alam ni Thomas kung saan sila tatakbo. Ang pinto ay bukas ngunit parang walang katapusan ang dilim sa labas. Ang mga bintana ay puno ng pulang mata. At ngayon, ang kanyang sariling asawa ay tila unti-unti nang sinasakop ng mga nilalang. Hindi tayo makakalabas, mahina ngunit malamig na sabi ni Elvira, habang nakangiti ng kakaiba. Matagal na nila tayong hinihintay ng mga oras na iyon, ramdam ni Tomas ang lubos na kawalan ng pag-asa. Hindi na lang sila basta ginugulo para silang inialay. At ang pinakamasakit, ang mismong buhay na dapat sana'y magiging simula ng kanilang pamilya, ay tila siya ring magiging dahilan ng kanilang kapahamakan. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ni na Tomas at Elvira, na nasa gitna ng isang bahay na bitag, na unti-unting sinasakop ng mga nilalang, at pati ang buhay sa sinapupunan ay ginagamit laban sa inyo, ano ang gagawin ninyo? Lalaban ba kayo kahit wala ng kasiguruhan? O susuko na lang sa kapalaran? Sa tingin ninyo, may tsansa pa bang makaligtas sina Tomas at Elvira? O tuluyan na silang magiging bahagi ng dilim na matagal nang nagmamay-ari ng kubong iyon? Nanginginig na si Tomas habang pinagmamasdan ang asawa niyang si Elvira na halos hindi na niya makilala. Ang mga mata nito ay nagliliwanag na parang apoy, at ang tiyan nito ay kumikilos ng hindi na pangkaraniwan, hindi na ito sipa ng sanggol kundi galaw ng isang nilalang na gustong makawala. Ang mga anino ay umiikot sa paligid nila, at ang mga bulong mula sa kisame, dingding, at sahig ay nagsasama-sama sa iisang nakapangingilabot na tinig. Sa amin siya, isilang mo siya ngayon, hindi na napigil ni Tomas ang takot at desperasyon. Hinawakan niya ang kahoy na dala at biglang hinampas ang sahig kung saan nagliliwanag ang mga pulang marka. Sa bawat hampas niya, umaalingaw-ngaw ang tunog na parang mula sa kailaliman ng lupa, kasabay ng malalakas na sigaw ng mga nilalang. Ngunit imbes na mawala, mas lalo lang nag-alab ang mga simbolo, at nagsimulang umangat ang sahig, para bang may pilit na lumalabas mula sa ilalim. Tumigil ka, Tomas, sigaw ni Elvira. Ngunit ang tinig niya ay hindi na kanya, ito ay halong daan-daang boses na sabay-sabay na nagsasalita. Hindi mo sila matatalo. Ang anak natin ay kanila. Nang marinig iyon, halos mabaliw si Tomas. Ang sanggol na pinapangarap nilang mag-asawa ay hindi pala sa kanila. Mabilis siyang lumapit sa asawa at hinawakan ang kanyang mukha. Elvira, lumaban ka. Huwag mong hayaang maagaw nila ang anak natin. Ngunit mumiti lang ito, isang ngiting puno ng lamig, at biglang sinunggaban ang liig ni Tomas gamit ang lakas na hindi na niya inaasahan mula sa isang babaeng halos manganak na. Nangigigil at halos mawala ng hininga si Tomas habang pilit na kumakawala sa pagkakakapit ng asawa. Habang nagpupumiglas siya, napansin niyang ang mga mata ni Elvira ay saglit na bumalik sa dating anyo, puno ng luha, puno ng pakiusap. Tomas, patayin mo ako, mahina ngunit malinaw na bulong nito bago muling bumalik ang mga matang pulang nagliliyab. Nabitawan ni Tomas ang kahoy at napasigaw. Hindi niya kayang gawin iyon pero ramdam niya na wala ng ibang paraan. Sa sahig, nagsisimula ng mabiyak ang mga kahoy at mula roon ay unti-unting umaahon ang mga nilalang na parang binubuo ng usok, mata at mga kamay na mahahaba at matutulis. Ang buong kubo ay nanginginig na parang guguho anumang oras. Sa huling pagkakataon, kinuha ni Tomas ang kahoy, nag-ipon ng lakas, at buong puso niyang hinampas ang tiyan ni Elvira.
Napasigaw ito ng ubod ng lakas, sigaw na parang sumabog sa loob ng kubo, kasabay ng nakabibinging alinggaw ng mga nilalang na parang nagngangalit. Ang dugo ay kumalat sa sahig, at ang mga pulang simbolo ay biglang nagliwanag ng sobra, bago tuluyang naglaho. Napayuko si Thomas, nanginginig at humahagulgol, habang hawak ang katawan ng asawa niyang wala ng buhay. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang bangungot. Mula sa tiyan ni Elvira, may gumalaw, isang maliit na kamay, ngunit hindi kamay ng isang sanggol. Maitim, mahaba ang kuko at malamig na malamig. Isa pang galaw, isa pang hugis ang unti-unting lumalabas. Mabilis na umatras si Thomas, hawak pa rin ang kahoy, ngunit nang tuluyang lumabas ang nilalang, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang sanggol nga ang lumabas, ngunit ang balat nito ay kulay abo, ang mga matay pula, at ang ngiti ay parang sa isang matandang demonyo. Ang nilalang ay gumapang palabas sa katawan ng kanyang ina, at sa halip na umiyak tulad ng karaniwang bagong silang, ito'y tumawa, isang tawa na nagmula sa mismong kailaliman ng kadiliman. Hindi na nag-isip si Thomas, sinugod niya ang nilalang at buong lakas na hinampas. Tumilapon ito sa dingding, ngunit imbes na masaktan, mas lalo lang itong tumawa. Ang katawan nito'y mabilis na lumaki, mula sa isang sanggol ay naging parang batang 3 taong gulang sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga kuko ay humahaba, at ang anino sa paligid ay kumakapit dito. Naiwan si Thomas na hingal, sugatan at halos wala ng lakas. Sa huling pagkakataon, itinapon niya ang kahoy sa nilalang, ngunit hinawakan lang iyon ng bata at dahan-dahang binali gamit ang maliit na kamay. Lumapit ito kay Thomas, nakangisi at bumulong, tait ng sandaling iyon, naramdaman ni Thomas ang malamig na kamay ng nilalang sa kanyang mukha. Hindi na siya nakasigaw, ang kanyang katawan ay nangisay, at sa huling iglap, ang kanyang mga mata ay naging kasing pula ng sa nilalang. Ang kubo ay tuluyang gumuho, at ang mga bulong ay nagpatuloy, mas malakas, mas masaya, parang nagdiriwang ng panibagong pagsilang. At sa gitna ng kagubatan, may maririnig na tinig ng isang bata. Ngunit hindi iyak, kundi halakhak na maghahatid ng bagong takot sa lahat ng makakarinig. Madilim na katahimikan ang bumalot sa gubat matapos gumuho ang kubo. Halos wala nang marinig kundi ang maliliit na sanga na nababali sa hangin at ang mahinang alinggaw ng halakhak na kanina inagmula sa loob. Sa gitna ng mga guho, unti-unting gumalaw ang isang kamay, si Thomas, sugatan, duguan, at halos wala ng malay. Pinilit niyang itulak ang sarili mula sa mga natabunang kahoy, habang ang mga mata niya ay namumugto sa luha at takot. Sa tabi niya, nakahandusay ang katawan ni Elvira, malamig na at walang buhay. Sa kabila ng lahat, mahigpit pa rin ang kapit ni Thomas sa kamay ng kanyang asawa, tila ba umaasa siyang magigising pa ito at tatawagin ang kanyang pangalan. Ngunit higit sa lahat ng sakit at panghihina, ang pinaka hindi niya makalimutan ay ang nilalang na lumabas mula sa sinapupunan ng kanyang asawa. Ang itsura nito, ang halakhak nito, at ang tinig nitong tumawag sa kanya bilang kitay, ay parang isang sumpa na hindi na mawawala sa kanyang isipan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, malinaw niyang nakikita ang madugong ngiti ng bata at ang pulang ningning sa mga mata nito. Gumapang palabas ng guho si Thomas, nanginginig at halos mawalan ng lakas sa bawat hakbang. Ang paligid ay tila nagbago, ang gubat ay mas naging madilim, mas naging nakakatakot, para bang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa likod ng mga puno. Naramdaman niyang hindi siya nag-iisa, kahit wala na siyang nakikitang tao o nilalang, alam niyang may sumusunod sa kanya. Ang bawat kaluskos, bawat hangin na dumadaan sa kanyang batok, ay nagdudulot ng kilabot na hindi niya maipaliwanag. Bakit ako? Bulong niya sa sarili habang hawak ang sugatang dibdib. Bakit ang anak ko? Ngunit walang sagot, tanging katahimikan lamang at ang mabigat na pakiramdam na siya ay minamanmanan ng mga lilim. Pagdating niya sa gilid ng gubat, nadaanan niya ang isang lumang bato na may nakaukit na kakaibang mga simbolo. Hindi niya ito napansin noon, pero ngayong dumaan siya, malinaw na malinaw ang mga ukit na tila ba kumikislap sa ilalim ng buwan. Lalong bumigat ang kanyang dibdib, ito marahil ang tanda ng sumpa ng lugar na iyon. At marahil, hindi aksidente na doon sila napadpad ni Elvira. Parang may mas malaking puwersang nagtulak sa kanila para maging bahagi ng isang kasunduang matagal nang itinakda.
Pilit siyang lumakad paakyat sa daan patungo sa baryo. Bawat hakbang ay mabigat, bawat paghinga ay masakit. Ngunit ang pinakamasakit ay ang katotohanang wala na ang kanyang asawa, at ang nilalang na isinilang nito ay malayang gumagala saan man. Pagdating sa isang lumang kubo sa gilid ng daan, napahinto siya. May narinig siyang iyak ng sanggol mula sa loob, mahina, malungkot, tila ba nagugutom. Nanlaki ang kanyang mga mata. Impossible. Dahan-dahan siyang lumapit, ang puso niya ay bumibilis ang tibok. Binuksan niya ang pinto, at sa loob ay wala siyang nakita kundi isang duyan na gawa sa kawayan, marahang gumagalaw kahit walang hangin. Sa duyan ay may kumot at mula roon nanggagaling ang iyak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang inilalapit ang sarili. Ngunit bago niya tuluyang makita kung ano ang nasa kumot, biglang tumigil ang pag-iyak at napalitan ng isang pamilyar na tunog, isang halakhak, ang parehong halakhak ng nilalang na lumabas mula kay Elvira. Napatras si Tomas, halos mabitawan ang sariling hininga. At mula sa duyan, dahan-dahang umangat ang isang maliit na anino. Hindi ito malinaw, ngunit sapat upang makita niya ang dalawang pulang matang nakatitig sa kanya. Taig muling bulong nito, mas malinaw at mas malapit. Napaatras siya palabas ng kubo, halos madapa sa pagmamadali. Ngunit nang lumingon siya sa paligid, napansin niyang hindi na iyon ang daan pabalik sa baryo. Ang paligid ay puro puno, puro dilim at walang katapusang kagubatan. Parang nilamon na siya ng isang lugar na hindi na niya alam kung paano makakalabas. Humagulhol siya, napaluhod sa lupa, at sa huling lakas ay sumigaw ng napakalakas, umaasang may makarinig. Ngunit ang sagot lamang sa kanya ay ang pagtawa ng bata, kasabay ng daan-daang bulong mula sa dilim na unti-unting lumalapit. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang sinapit ni Tomas. May mga taga-baryo na nagsasabing nakita raw nila siyang pabalik-balik sa gilid ng gubat, naglalakad mag-isa, duguan, at tila wala sa sarili. May mga nagsasabi ring minsan daw ay may maririnig na halakhak ng bata sa tuwing dumadaan ang hangin mula sa kagubatan, at kasabay nito ang boses ng isang lalaki na humihingi ng saklolo. Ngunit ang totoo, walang makapagsabi kung siya ba ay nakabalik pa o tuluyan ng naging bahagi ng sumpa ng kubo. Ang isang bagay lamang ang sigurado, ang nilalang na isinilang sa gabing iyon ay hindi na mawawala. At balang araw, maaari itong lumabas muli, dala ang halakhak na magpapatigil ng tibok ng sinumang makarinig. Ano sa tingin ninyo, mga kaibigan? Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Tomas? Makikipaglaban ba kayo hanggang huli o susuko na lang sa takot? At sa palagay ninyo, may pag-asa pa ba siyang makaligtas o tuluyan na siyang kinuha ng dilim? I-comment ninyo sa ibaba kung gusto ninyong makabasa ng kasunod, dahil baka hindi pa ito ang huling kabanata ng kwento ng Kubo ng Aswang.